So ano ba yung mga basic na laman ng isang go bag? Ang go bag, it varies from person to person sa kanila pong mga pangangailangan. At ang pamilya po dapat ay meron pong iba't ibang mga go bag dahil iba't iba po ang ating mga pangangailangan. Ang akin pong ipapakita ay sample lamang po. So ano po yung una? So yung pinaglalagyan po mismo ng aking pong go bag. So ito po ay hindi siya pinapasok ng tubig. So yung mga essential na inilagay ko sa loob ay hindi po siya mababasa. So ito po ay weatherproof or waterproof. So hindi siya madaling pasukin. Yan. And also, ang isa pang purpose nito, pwede natin siyang maging flotation device. Kung talagang mataas na yung tubig, so at hindi tayo marunong lumangoy, so magagamit natin siya bilang pampalutang upang maiwasan na tayo ay malunod. So, syempre, merong mga pag-ulan, so meron po tayong kapote. Kung pipili po tayo ng kapote, much as possible, yung mga madali na makita na kulay para maging visible din tayo sa ibang nasa kalsada or nasa labas. And then, of course, importante ay meron po tayong tubig. Kasi sa mga disaster, sa mga survival, meron tayong tinatawag na rule of 3. Ano yon? Yung 3 days without water, we're not going to survive. So, very essential sa mga panahon ng emergency, sa mga panahon ng disasters, ang tubig. At hindi lang basta tubig, malinis na tubig upang maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga sakit na nakukuha sa mga maruruming tubig. And then, meron din tayo na yung mga easy to open na mga delata natin for our snacks para sa ating pong pagkain. So, kaya siya easy to open dahil sa mga panahon ng emergencies o hindi na tayo kukonsumo ng oras, ng enerhiya natin para magbukas pa gamit yung mga abrelata natin or yung mga can opener. Kaya mas advisable yung mga easy to open can. And then, sa mga panahon na maglalakad tayo, papunta tayong evacuation center, so pwede meron tayong mga snacks. Yan. Especially sa mga merong medical conditions like mga diabetes na hindi pwede na masyadong bumaba yung kanilang sugar. So, pwede ito as a substitute dun sa mga pagkain natin. Then, of course, meron din tayo dapat na mga power banks para if in case na maloba tayo, makakapag-charge tayo ng ating pong mga phones or yung ating pong mga electrical devices. Especially sa mga panahon na emergency, importante po yung information na atin pong makukuha. Then, meron din tayong multi-tools. So, importante rin during emergencies ay meron tayong mga multi-tools. So, if in case na meron tayong kailangan na kumpunihin, ayan, meron tayong mga magagamit na mga basic tools. And then, importante rin, meron tayong first aid kit. If in case na tayo ay nasugatan or doon sa ating pong family, or kung gusto natin mag-render ng help doon sa mga nakita natin na nasugatan, so pwede tayo magbigay ng first aid. And also, syempre, kung may first aid tayo or may first aid kit tayo, importante rin yung first aid skills. Yan, para paano natin siya gagamitin. And then, meron din po tayo dito na mga utility ropes. Importante rin yung mga utility ropes if in case na may kailangan tayong itali or may kailangan tayong isabit, meron po tayong magagamit na utility ropes. And then, importante rin po yung ating pong mga working gloves. And if in case na magkukumpuni tayo or may mga debris tayo na kailangan ialis, itayo, or itabi, napakadelikado na gagamit tayo using our bare hand kasi pwede tayong masugatan. So, para maiwasan nyo, so dapat meron tayong mga working gloves. And then, meron din tayong dito na itong pouch na to, this is my hygiene kit. So, yung hygiene kit is, ang laman nito is meron ditong mga toothbrush, toothpaste, meron din ditong mga maliliit na towel, shampoo, sabon. Ayan. So, dito siya nakalagay sa isang pouch.
And for, of course, hygiene purposes. Then, kaalinsabay din nun, meron tayo na wipes. So, during emergencies, lalo na kung wala talaga tayong available na mga toilet or bathroom para tayo ay makaligo. So, pwede tayo magpunas na ating pong katawan or i-cleanse natin yung ating pong kamay bago tayo kumain. So, meron tayo na wipes. Then, isa din ito sa pinaka-importante, yung duct tape. Sabi nga ay merong 101 ways to use a duct tape sa mga emergency situation. So, marami itong pwedeng paggamitan. But ang isa sa mga purpose nito is for repair, and doon natin siya magagamit. And then, meron din po tayong yung ibang mga gadgets natin ay nilagay na din natin sa plastic. So, meron tayong notebook and pen. So, if in case na kailangan natin na mag-evacuate, so mag-iiwan lang tayo ng message doon sa pintuan natin para kung may kamag-anak tayo na pumunta doon po sa ating bahay to check on us, makakapag-iwan tayo ng message na tayo ay nag-evacuate sa ganitong lugar. So, at least doon na nila kayo pupuntahan. So, ang isa pa is yung ating pong dynamo na flashlight. So, sa mga ganitong pagkakataon, iniiwasan natin yung paggamit ng kandila. It's very hazardous. Bakit? Marami ng insidente ng sunog during sa mga baha, pagbagyo, na ang cause is yung natabig na o tumumba na kandila. Kaya much better gumamit tayo ng flashlights. Then, meron din tayo mga extra batteries kailangan natin for our radios. Ayan, importante rin to. Then, for flashlights also. Then, yung ating pong transistor radio. Ayan, dapat meron tayo to monitor yung mga news natin. Then, isang importante rin sa survival is yung mirror. Importante yung salamin kasi maraming purpose siya. Number one, for signaling devices. If in case na natrap tayo sa bubong or somewhere else at kailangan natin ng rescue, sakto may helicopter, pwede natin ito i-reflect doon sa sinag ng araw or pag wala, pwede gamit yung ating pong flashlight. Then also, isa pa, para sa pagka-disaster, so pwede natin siyang gamitin for checking our blooming. Isang importante rin during emergencies is yung whistle. Instead na mag-shout tayo, that consume our energy and yung effort. So, yung sa pag-whistle, so pwede siyang makakot ng attention nang hindi tayo masyadong nagbibigay ng effort. So, maaari siyang makatulong. Yan. Isang importante ay yung ating pong mga damit. Yan. So, especially sa mga tag-ulan, sa mga ganito pong circumstances, sa mga pag-ulan, iniiwasan po natin na tayo ay mababad doon sa mga basa nating damit kasi maaari tayong ma-acquire ng mga sakit, especially yung mga pulmonary diseases. Kaya po, importante na meron tayong extra clothing. And, ang isa pa ay yung, ito, tarpaulin to. So, ito ay election tarpaulin. So, maraming purpose yung mga tarpaulin. Number one, pwede siya as a makeshift na shelter. Pwede din siya as a makeshift na kapote. And then also, sa mga evacuation center, kung walang immediately na beddings, so pwede natin siyang magamit as pangsapin doon po sa ating pong uupuan or hihigaan. So maraming purpose yung mga tarpaulin. And then also, makakatulong din siya sa ating pong environment sa pagre-recycle. So that's it. Yan yung laman ng aking pong personal na go bag.